Praise the Lord. Hallelujah. Kumusta? Kabakahan sa Masbate? Praise God. You know, Masbate ay napaka-blessed na lugar. Hindi nyo ba nakikita yan? Ano ba minsan nagharali sa Masbate, no? Pero ako po, tuwang-tuwa na binalik ni Lord sa Masbate. Naanad na kami ni Pastora. Actually, dito siya nag-eskwela, no? Matagal siya doon dahil college and then medicine pa. So, almost 10 years siya dito. Ko naman, nasa 6 years na rin ako sa Cebu. 5 years sa school and then 1 year sa work. So, parang gusto mo na rin mag-star na pa sa Cebu man. No? Lalo na sa panahon na waran Molde Day, waran Jollibee. Wala talagang ganyan nung panahon. Ano? Pero, well, the Lord brought me here sa Masbate. Kaya, alam ko may purpose si God. Ako naman, yan na na-realize ko, grabe, blessed na blessed ako. Sabi ko, Lord, salamat. Nakabalik ako sa Masbate. Dati, parang habok ko na magbalik dito. Pero, yan na, ay, grabe, ang ganda. Ganda. Anytime po, gusto mo magkaton beach, ada lang. No? Bagan, pag piyong mo pira kaminotos, pag muklat mo, beach na. Dali, halapit lang. Pwede ka pa marigo sa pier naton. So, sabi ko, ka-blessed talaga naton. Ano? Kita mo, kadamon-damon baka. So, kung kita tanan, may mga pastuhan, hindi lang beaches, ha? May mga, ano pa yan, may mga fish ponds, you know. Damo, may mga kompleto. Masbate. Gawin kita din humayan, mais, kalubihan. Sabi ko, pwedeng talaga self-sustaining ang Masbate yung gitaon mo. Ang pinakamatindi, may gold pa. And we supply, isa kita sa suppliers and gold sa hindi lang Pilipinas, but buong mundo. Can you imagine that? Kung miski si Pararmanindan Masbate, ay grabe. Sa gold pa lang. Sigo pa kita didasin mga kurot-kuto na gold. Sa Mubo Cagayan, ang dami pa. No? May mga manganese pa sa Masbate. Ang daming mineral sa Masbate. Base nga, igo pa kita didasin makutkot na mga oil siguro, probably. Ang dami. Napaka-blessed ng Masbate, mga kapatid. Kaya, laban lang natin. Sino man nagaplano maghali, bahala ka. Mamimiss mo kami. Hindi, pero napakaganda ng Masbate. Kung may isa mang lugar na promising ba na sabi nila, ay isa ito. No? Para bang promised land na rin kasi, wow, napakaganda. Kompleto. Pag-pray lang talaga natin ang Masbate. Kasi, ano man ang nangyayari yan na, sabi na sa Bible, wala kitang pangontra na flesh and blood. No? But, ang nagapaluyo nila, of course, ang demonyo gihapon na. Sabi sa Bible, the thief comes except to steal, to kill, and to destroy. John 10:10 yun eh. Nung maliit pa ako, nakita ko yan, yung tatlong bagay na yun sa Masbate, nung jutay pa ako. Lalo na sa politics sa Masbate. Dahil sa may patayan talaga. No? Dili lang nakawan kasi the thief comes to steal. So may nakawan. Ay, damo din talaga siya makawat sa panahon. Kag usad ako sa naka-experience sa namon balay na nakawatan. Yan ang nag-agi sa amon hugasan. Yung pagmata mo na yun, burulag na. Tapos bagang di umintindihan ng pamatsyagon mo. Wara-wara man nga ni, nakawatan pa. Yung mga ganyan. Tapos sa nilang pantalon mo, nakawat pa yung mga ganyan. Yan ang masaya eh. No? So, marami may ganyan nung una. Tapos yung to destroy, yan of course, marami din yan. Tsaka yung to kill. Yes, ito, pagka may pinatay, magbantay ka na, pagkabuwas na, umasunod na adlaw, may matumba na naman. Kasi balos-balos lang yun na. Kaya dito ginasabi ni Danaan Masbate daw, mga Masbatin yung nagkakaon sa bala. Pero di man na matuod, kay Ilonggo ito, kaon ta bala. Kaon tayo eh. Kita kaon ta anay. Anay ang ginakaon. So,
Pero yun po yung kamatuodan sa panahon. Pero alam nyo ba, you're so much blessed. Kung i-compare ko nung jutay pa ako dede, that was 1985. Kasi dito sa may balay naman, may napatay, tapos nagagayang bulig, maaga, yung mga ganyan na urakan mahimo. Bulig. Yeah. Dami na sa panahon. Pero yun na, hindi na ganun kasugad sina. Oh, you're blessed. Oh, sabihin nag-die down yun. Nagbabay na, manggayam, pero hindi talaga pares ang dati na grabe. No. Still, of course, yung corruption, tagal pa naman yan. Hanggang ngayon, nandun pa rin naman. Pero let's just pray for that. Huwag na tayong para bang magturuan, para bang magsira pa sa kung kanino. Yan na lang natin. Kung sino man ang leader sa ngayon, let's honor God by honoring our leaders na rin and pray for them. Pero alam natin na pag kanilaban natin to, may one day tayo, mga kapatid. Why not pray for our government leaders? Why not pray for them? Isang ganun lang ni Lord yun pag binago yan. Hallelujah. Malaki na ang pagbabago na mangyayari sa Masbate. So, iba din ang kaparaanan ni Lord. Didi kita sa iya plano, didi kita sa iya paagi. So when God sabi niya, honor government, leaders, ganyan, let's honor them. Let's pray for them. Hindi lang kita magpara, sira, kay ganun sila. Kahit sino pa man dyan, pag nasa pwesto. Pero, may himo ng Diyos. Di na kita, mag-pray kita. Parang imposible pag binago ni Lord na. Sadlang napitik sila. Wow, mababago na rin ang Masbate. So let's keep on praying for Masbate and lalo na sa aton mga leaders. No, kaysa magpareklamo kita, yaw. Pray sa aton tubig, pray sa aton kuryente. So, keep praying. Ilaban lang naton. Bless ang Masbate dahil andito tayo. Tandaan niyo yan. Dili kay bless ang Masbate dahil damo sin kayamanan. That's one thing na meron tayo nun. Pero ang totoong blessing sa lugar, we are the light and salt. We are the light. Christians talaga ang blessing sa isang lugar. Yes, kaya pagka lumaban lang tayo mga kapatid, umayos lang tayo, sumunod lang tayo kay Lord, meron talaga magandang mangyayari. Kasi wala sin darkness na makapirdi sa ilaw. Pagka umilaw tayo mga kapatid, meron talagang mangyayari. May ilawan talaga ang Masbate. Sabihin mo sa katabi mo, you are a blessing. Masbate is blessed dahil andito tayo. Tandaan niyo po yon. Sabi ni Lord, okay, naghali na si Jesus, pero sabi niya, you are the light of Masbate. You're the light of the Philippines. You're the light para sa buong sanlibutan. We are powerful. You have to believe that. Kaya nga may Holy Spirit ka sa sulod. Matindi ka. Matindi ka. Kaya ba nila bakalon ng Holy Spirit para ibutang sa inda? No way. Hindi yun. We are blessed. We are powerful. Anak kita ni Lord. Kailangan nating lumaban, pero sa kapamaraanan ni Lord. By prayer, by loving people, not destroying, but kitaan adi para mabuligan na ma-restore. Dili kita destroyer. Diba? The thief comes except to steal, to kill, and to destroy. So, makawat, para patay, kag destroyer. Pero we don't destroy. Amen. Even sa mga relasyon, hindi tayo ganun. We love people. So, that's why, ito yung magandang series natin itong I Am Committed. Okay? I am committed. Lagay mo palagi sa isipan mo, bakit andito ka? Because I am committed. Bakit nagpe-pray ka every morning? Because I am committed. Okay? So, the first level of commitment, last Sunday, it's about come and see. Sabi ni Jesus sa tawag niya sa mga disciple, yung mga disipulo ni John the Baptist. Okay? John chapter 1. Last Sunday po ito, no? Na sabi niya, he said to them, verse 39, come and see. And they came and saw where he was staying and remained with him that day. Since that day, they remained with him. Pero ang unang sinabi ni Lord, come and see. Sige, tingnan nyo. Para mas makikita nyo talaga kag makilala nyo ako. And ang una nila, magtunaan come and see level na commitment is when you believe and receive Jesus into your heart as your Lord and Savior. Meaning to say, relationship.
Okay? San imo pagtuod sa iya, kung ikaw ba nagtuod gayud kang Kristo, siya ang tagapagligtas. Because sabi ni John the Baptist baga, behold, look, the Lamb of God. Okay? Who takes away the sin of the world. Sabing ganon. Ibig sabihin, Savior, the perfect Lamb of God. Amo ang magaligtas, kag magalinis sa naton mga sala. Amin na nagalakad si Jesus. And so when they heard, they followed Jesus. Diba? Sabi dito. Pero ang una na sinabi ni Lord, come and see. So ang una na commitment, dapat sa imo pagbaton kang Kristo Jesus, na imo siya ginbaton na Ginoo kag paraligtas. So you allow Jesus to stay in your heart. Nalala niyo ito na wala siya nagkadi mag-stay sa earth, kundi ang ibalyo ta sa unahan kasi sa heart niya gusto mag-star sa aton. Puso siya. So that is commitment. Relationship po yun, pakipag-usad. Para sinasan pag-asawahan, no? Na nakipag-usad ka sa iya. Yun po yung tuna sa imo kaligtasan. Okay? Na-save ka sa nagkaigwa kang commitment din kang Kristo, gimbaton mo siya sa imo buhay. You are my Lord from now on, and you are my Savior. Relationship. Ang aton Diyos kasi, relational ba? Kaya kung imo kitaon ang Diyos, igusin tulo na persona, 3 persons in one Godhead. Napansin niyo yun? Kasi, bagamat isadla sinda, pero tulo na persona, igibayban in the trabaho. Igusin relationship dira. And, kung imo man kitaon, naghimo ka siya sin tawo na pareho sa iya image. Pwede man siya maghimo sin tawo-tawo lang. Kaya na nga ni may unggoy man, na ginasabi ni dahali ang tao sa unggoy. May mga apes, may mga daragko na, nabagan ka pa may hunaton. Igwa, sin mga animals na pwede ginhimo, pero naghimo ka siya sin in His image. Nakapariho gad niya, kaya lang igwasin lawas. In His image. Ikaw ina, kita ina. Kay para magkaigwa siya sin relasyon sa tao. Relational siya. Gusto niya magkaigwasin. Kaistorya. Kaupod. Kaya sabi niya, come and see. Diba naalala niyo yung verse natin last Sunday na Revelation 3:20 na adi siya nagatuktok sa puwertahan sa aton o maaring sa aton puso. Sabi niya, adi ako nagahulat. Kag kung imo ako mabati kag abrihan, masulod ako kag kaong kita na duwa. Pahungit-hungit kita na duwa. Because yun ang desire sa natong Panginoon. Na mabalik ang relasyon sa tao pagkato sa iya. Kaya kita lang ang ginhimo na igwasin espiritu para makakonect sa espiritu mismo. We have that spirit para makakonect sa balaang espiritu, sa Holy Spirit. Para makaintindi sa iya. Because without that spirit, we cannot understand. Walang magkukonect dun sa Holy Spirit. That's why kita lang ang meron yan, body, soul, and spirit. Because our God is talagang relational ba? Naton Diyos. Kaya, inan na relasyon na igwa kita, grabe na ka, that is a great blessing to us. What a great opportunity na ang Diyos na naghimo sa tanan, tagaan kasin access pagkato sa iya, na may relasyon ka sa iya, grabe na. Sabi niya, come and see. Imang papasukong ka lang dito sa balay, adi ako nag-start, kita ba ya, amin sulot ko, amo ko ini. Ginapakita niya niya buhay sa aton. Ginapakilala niya niya buhay sa aton. Grabe na. Kung ipakilala lang nga ni siguro sa iyo si Piolo Pascual, bagan, siguro yung mga kababayan ta, bagan ang butla ko na ng pamatyagon, ano? Wala na kalaman ako kan Piolo. Nasakum ako ni Piolo ta. Grabe na kayo siguro ito. Hindi ka katurog siguro all night, ano? Kaya grabe na post mo na kayo kunarong, Piolo man lang yun, no? Pares lang na sa aton. Tama? Oh. Magwapo ka man, maganda ka man, pares la. So, ang iba, di sa masbati ko no, nakakita lang gwapo, gusto na maging baka. Sabi ko na, ano na ini na pangyari? No, you know. Pero, dapat, yung si God, ipakilala sa imo, tapos makilala mo, kag may personal relasyon ka sa iya, ay matindi na ina. Kung isipon, naghimo sa tanan, naghimo sa universe.
Minsan nga makilala mo lang, naghimo sa mga magandang sarakyan, naghimo sa mga, wow, ikaw naghimo sa, ma-amaze ka na. Minsan di, nawawaraan natin pagkita sa Diyos na sugad sinano. Pero siya yung amazing talaga sa tanan. What a privilege na kita sa relasyon. And then he said, come and follow. Ang kasunod sa sinabi niya na come and see, come and follow. So, on that passage, mababati din natin nila Permi, or makikita na, and they follow Jesus. Right? Diba? Verse 37, John 1:37, that is, the two disciples heard him speak, and they follow Jesus. Okay, they follow Jesus. Dili lang sila nagparagkadto kag nag-obserbar. In verse 39, since that day, they remained with him. So nung sumama sila, nakita nila, they believe on Jesus, and since that day, they really follow. They followed and they remained. They abide. Verse 40, sabi nila, one of the two who heard John speak and followed him. Inulit na naman uli. Kaya marami yan in that passage. Paulit-ulit ang the word follow. Okay? And then, verse 43, the following day, Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, follow me. Diba sabi niya kan Philip, Philip, follow me. Amo man nina ang ginasabi gihapon sa ato ni Lord yan, ha? Na dili lang kita ginimbitiran para makita siya, makilala siya, na ay amo galina siya, but to follow na. No, come and see. Pangalawa, second level is come and follow Jesus. Matthew 9 verse 9, as Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office, kay tax collector, and he said to him, follow me. So he arose and followed him. Okay, sino din nagdesisyon na to follow Jesus? Pwede ka naman kasing committed ka to go to church every Sunday. In fact, galing na tayo doon. You've seen a lot of people today, every Sunday they go to church because they are committed. But they are not committed to follow God. They are not committed to follow Jesus. They just simply go to church. Pero hindi sila sumusunod sa Lord. Pag uwi nun, ganun pa rin buhay nila. So pwede. Pwede kang dito ka ngayon, but you are not committed to follow Jesus. But Jesus is telling you now, or inviting you, don't just come and see, but come and follow me. You will see greater things, sabi niya dun sa verse 51. You will see greater things when you follow. Pero yung pumunta ka lang, okay, wala na. Pero yung pag sumama ka kay Lord, doon ka makakakita ng mga kamanghamanghang gawa. Kaya since then, sabi doon, from that time on, they stayed, they remained, they followed Jesus. And so, doon sa Luke chapter 5, may sinabi naman si Jesus ito na, come, follow me, and I will make you fishers of men. Pero, hindi yun ang first na pagkita ni Pedro. Dito sa John chapter 1, ang una nakasunod kay Jesus, nakakilala, si Andrew. Diba? Pagkakita ni Andrew, na-meet niya si Jesus, kinadto niya si Pedro. Sabi niya, Peter, kasi brother niya yun eh. Ang una agad na hinapit niya si Pedro. So, Peter, nakita na naman si Jesus. Ito sinabi ni John the Baptist na the Lamb of God who takes the sin of the world. We met Him. Nakita na naman. Sabi naman, masunod kami sa iya. Nano, maupod ka man, masunod ka man. Tapos siyempre, hi manina. So, pag sa Luke chapter, bago ang chapter 5, meron ng mga ginawa si Lord. May gimpalayas na nasaniban. Nakita nyo? At maaaring, since sinabi sa chapter 1 ng John, they follow Jesus. So itong apat na ito, nag-upod-upod na. Kaya kung makakita ka sa mga pinalayas sa demonyo or mga power, ay siyempre bagan, maupod ka, ayos daki. Nano naman daw sinayuho na may sakit. So I believe na tuna sinto, kaya maman ang sabi nila, na nag-upod na sinda, talagang nakakita na sinda sa mga kamanghamanghang gawa ni Lord. In fact, dun sa ibang chapter na, no, chapter 3, 4, may mga ginawa na si Lord na mga miracles doon. Sa Luke. Okay, na-observe niyo ba yon? Until such time na pumunta siya sa bahay or sa
mother-in-law ni Peter, kaya nga ni sigurado na si Pedro may asawa. Pero siya lang ang na-mention na may asawa dahil may in-law siya may mother-in-law. Ginayo ni Jesus ang sakit sa niya mother-in-law. So nabisita na siya ni Jesus ito. Kaya nagkakilalahan na sinda. May relasyon na. Kumbaga nakakam-ansi na sila. Pud-upod Ay, grabe ang mugali na. Grabe man ito, no? Sinabihan lang na lumayas laki, no? Wala man kunta siya sinsundang nadara. Wala man simpang hadlok. Pero grabe, hadlok laking demonyo sa'yo natawo. So nakikita ninda, as they come and see, pudupudla, nakikita. But this time in chapter 5, this is about come and follow. Kaya pag sinabing come and follow, meron ng instruction si Lord. Meron ng pinapagawa. Doon sa nakupudupod sinda at first, wala pa. They just only come and see. Grabe man gayon. So nakita nila ang ginawa ni Lord. But this time, sabi niya, come follow me and I will make you fishers of men. Meron ng instruction si God. Kasi, pagka dito sa come and follow, talagang kan Matthew nga siya, he arose and followed Jesus. Tumayo So, meaning to say, pag sumunod ka kay Lord, dili pwedeng mag-ingkod-ingkod lang. Tama? Tumayo siya, he arose and followed Jesus. Pag sasama ka, ay talagang may challenge na mga kapatid. Ano? Meron na rin ginapahimo si Lord, kaya sino din ready na sa challenge? Pag sumunod kay Lord, tapang may challenge sa buhay. No? Lalo na sa atong mga kabataan, kaya atong gina-develop yan na yung ready at 20. Kasi sa Bible, yung 20 years old, yun yung mga ginapangkuha na ninda sa Old Testament para lumaban sa war. 20 years old. Kaya dapat yung mga youth natin, ma-prepare na sila bago mag-20. Pag 20 years old nyo, dapat ready to fight the battle. Amen? Ready to fight sa mga challenges sa buhay. Dapat ganun na, ready to share the gospel, to make disciples. Dapat ganun yung mga 20 years old natin. Dili kay mga puro pasyar-pasyar lang, o lakwatsa, ay, waray na. Iba ang mga anak ni Lord, dapat sa Soul Harvest, ha? Sino mga, wala pang 20 years old, taas ang kamay. Hindi pa nag-20. Taas Kuya Renz, sige. 20 ka na? Okay, dapat ready at 20. So, attend kayo sa ating youth camp para maging prepared kayo. Pero yung mga young pros natin, pwede rin po kayong umattend sa ating youth camp. Youth pa rin. Okay. Kahit may mga asawa na minsan, pero young at heart, go. Kasi sayang naman yung pagpunta ni Pastor Carlo. Sana makasama pa rin si Pastor Jeline. But Pastor Carlo is okay na siya. No, sa ating 27 and 28, he will be with us sa June. Alright, so, kakaiba din to, no? Exciting. Alright. So, attend kayo mga kabataan. Dapat ready tayo sa mga challenges if you follow. So, another commitment to, commitment level, makita nyo sa chapter 5. Iba na yun. Pag sabi niya, come and follow and I will make you fishers of men, discipleship process ito. Iba to, ibang level talaga siya. Second level of commitment. So, do you have your Bibles with you? Sige, let's turn our Bible to the book of, or click your cell phone, okay, to the book of Luke chapter 5. 1 to 11, I'm sure, aram na sa kadamuan na istorya. Kaya lang kanina sa second slot, sabi ko, dapat ibasahon ko ito mga parte kay basi iguba si nakapag-attend na dili niya araman istorya. Minsan sa kadugay na bagan ano na lang kita na bagan aram na ini. Pero sige lang. Okay, so Luke chapter 5 verses 1 to 11. Pero basahin ko kanay and verse 10 and 11. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will be fishing for people." Or magmula ngayon, sa Tagalog actually, sabi, huwag ka nang matakot. Parang ibig sabihin, may takot siya dati, pero huwag ka nang matakot. At sumunod ka. And from now on, you will be fishing for people. In verse 11, and as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. They left everything and followed Jesus. Ito na yung time. Itong apat na ito tinawag niya. Sa ibang parallel passage sa ibang book, ang pagkasabi doon is, "Come follow me and I will make you fishers of men."
Yan naman ang pagkasabi. Pero same story po yun. Same ang pangyayari nun. Kaya lang din kita sa chapter 5 dahil medyo may detalye. Yung iba, sinabi niya lang, come, follow me. Sinabi lang na nangisda. Pero yung ibang detalye kung paano sila naitawag, itong pangyayari, wala doon eh. Dito sa Luke 5 ito. Kaya di kita dito. Alright, so, una na kinahanglan natin pagka sumunod kay Lord, kasi may challenge na si Lord dito, dapat maging teachable kita. Kaya nagtandaan ninyo. As we commit to come and follow, pagka sumunod tayo kay Lord, dapat ego kita sa teachable heart, no? Teachable spirit, ganyan. Dapat, yun mga teachable, palaging nakikinig. Gustong makinig. Yan. Kasi mahirap man ang teachable pero di nagapamati. Di na palang nadaan, di nagabati. Tanano paan maraman. Di ba? Sino sa inyo sa high school pa or elementary na, sige tukdo si ma'am, sige ka man dito drawing, kuro kablit, buno-buno sa papel. So, wala agad maraman sina, di ka ngayon nagapamati. So, di na palang nadaan, di ka na matukdoan. Dili na teachable ang mga di nagapamati. Pero di sa Soul Harvest, damon mga teachable. No? Makinig, grabe. Praise God. Miski mga may edad na, mga senior pa, grabe mamati. Dili, hallelujah. Praise the Lord. Ayun, yun po yung mga teachable. Talagang nakikinig palagi. Yan, maayo makinig. Sino din permi nagapamati sa word. Pamati minsan sa imo devotion, na mamati ka kay Lord. No? Sa imo prayer, pwede ka mamati kay Lord. So, isa yon. And then, of course, madaling turuan. No? Dili ba, sigin pakisuay. Yun bagan, mili kay may aram siya, debate ang labas. Sadto, amin ang hilig, ang mga Sunday school namon minsan sadto, puro suruay, debate. Sige, dili siya teachable. Kaya nagatukdo mamati. Dili kay ang imo gusto, paparadiin mo. Sabatan ka mo pero minadua kung sino matibay sa iyo na. So, madaling turuan. And then of course, madaling sumunod. Amen. Yung mga teachable natin. So, I pray and I declare ang mga anak ni Lord sa Soul Harvest, mga teachable. Amen. Sabihin mo ulit sa katabi mo, teachable ako. Declare ng Lord, teachable ako. Kasi spirit to eh. Hindi minsan madali, but you have to, para bang ipag-pray mo rin yan, Lord. Yan ang prayer natin ngayon, di ba? Humility, purity, integrity. Tatlong yun ang mga pray natin palagi. So, declare natin palagi yun. Ito si Pedro, napaka-teachable kung imo kitaon dito sa istorya. Diba? Pag sabi ni Lord na Peter, pakitulak, tulak, taktak, taktak, batak, batak. Ganun lang siya. Itaon ta kadali kay para ma-refresh kita, no? So, doon sa come and see, kailangan doon faithfulness or maging faithful ka. Permi ka dapat present. Permi ka adto sa mga gatherings nato, no? Sa church, sa soul group. Pag ada ka permi, makikilala mo lalo si Lord. Okay? Ma-develop an iyo relationship. Pero di naman sa come and follow, teachable ka dapat. So, si Jesus nag-preach dito sa Higad San Baybay, verse 1, one day, isang araw, si Jesus nag-preach. Okay? Tapos, andun yung crowd, ang mga tao, sabi nila, preaching on the shore, pressed in on Him. Bagan, ang mga tao, sige, duso kay mamati, so nagadaguso, dagat na ini. Pagkain na ako sa nakita niyan duwa na boat. Kasi magkakilala naman sinda ni Pedro. Nagupod-upod na nga ni sa iya kadali. Tama. So, yung bisita niya dito si Pedro nagpanagat. Kumusta noy? Orang kuha. Hala. Para man ay kusan imo kandida baroto aw inan lancha. Pero wala pa sin makina sa panahon ano. Pero darag ko an inda bangka. Then
pinahuram siya ni Pedro. Belongs to Peter. Pero dito rin daming mga lessons dito eh. Pero since masyado malawak yan, o mahaba ba, didila kita na isa atong topic sa come and follow. So, pwede ko kahuram, sabi ni Lord. Pinahuram. Para makaingkod siya dito, agod kay kunadan mga tao, kag mag-preach ka, ay malisod-lisod na, tapos igin tulak-tulak pa kadi. Siyempre, masigikan atras. No? So, mabarado ang imo boses. Kaya, pagsakay niya sa boat, sabi niya naman kan Pedro, sa verse 2, siguro na pwede mo ako itulak pa lawod anay jutay man. Tadaw na kung naada man gayon, dasa ka nagbuwa-buwa lang kita sini. Verse 2 na. Yeah. So he noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. So at doon pala sila Pedro nagalinisan nets ba? Lambat, pukot, yun. So stepping into one of the boats, Jesus asked Simon. Ada nagtuna na sa jutay na simple lang na panghingyo ba? Testingan ta daw si Simon kung masunod man gayon. Ayan, ano? Ada na makuha yung following kung nasunod sa jutay anay. Tunaan anay. Then sabi niya, push it out into the water. Wala siyang problema, wala siyang reklamo na, grabe man ini nang huram na nga ni, sugoon pa ako pagduso. Wala siyang reklamo. Ay, kaayo. Tulak niya si Jesus. Ay, upo. Shh. So, tumukal si Jesus sa crowd. Ay, mas mayo-ayo na niya pag-preach. Kaya ang sound, mabounce pa sa tubig. Amplify. Di, ayos. Siguro, hangin, pakato pa sa mga tao. Di, mas lalo makusok. Kaya wala ba yan amplifier sa panahon? Waran megapon. Wala sina. No, yan na, igunan, megapon. Malar ka na ang panglapong. Sa to, wala sina. So, siyak lagayod. Kaya dapat may tama kang anggulo na ang hangin, dili at tubang sa imo. Dapat pakadto. Para pagbuhi mo, pakadto ng hangin. So, aram na ni Jesus sina, kaya nasunod bagan hangin sa iya. Pag sabihin, udong. Di ba? So, parang ganun siguro ang idea sina. No? Pero maganda dito, makita mo na waran reklamo si Pedro na nagpahuram, kag ginsugo pa na iduso, wala siyang reklamo. Good. So, nag-preach si Lord. And the Pedro man, sige ang pamati. Remember, as you keep on listening the word of God, your faith will grow. Tandaan mo yun. Kasi sabi niya, faith comes from hearing, and hearing the word of God. The Bible says so. So, sige sinang pamati kan Jesus, maaaring nag-increase in the faith lalo. Katong lakis ang gintok do. No? Ang faith ninda nag-grow, maaari. Kaya, san pagkatapos na verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. So, wala na dinagin surat pa kung naghunga ba si Jesus in, may kuha ba ka mo Pedro kanina? So, maaring may usapan na ganun. Maybe, or maari ding wara, pero aram na ni Lord na waran kuha kay wara gatsin lang sa didiho. Miski himbis na nabilin, bagan wara gad siguro. Or siguro pag abot pa lang bago nag-preach, nakita na naglinis na sampukot, maaaring naaraman na ni Lord na warang kuha possible. Or nano kay bagan medyo huy-huy anabagan ni Pedro nagalinis, warang tawa-tawa. Siguro may kahandal siya. Kasi baga san pagtawag niya sabi niya, don't be afraid. So dito pa lang nakita na ni Lord. Sige la, may time lang yan. Mamaya ko na yun i-comfort. Preach muna si Lord. Then pagkatapos, aram ni Lord na warang kuha. Siyempre, gusto ni Lord, i-bless din sinda. Tandaan natin na, it's God's desire to provide. Because He is our provider. You know, pag provider ka, gusto mo talaga ma-provide yun. Kapag parents ka, pag anak ka, ay gusto mo ma-provide ang panginanglanon sa nimo anak. Our God is like that. He is our provider. Meaning to say, desire din ni Lord ang pag-provide sa imo. Desire din ni Lord na i-bless ka because He is a blesser, not a taker. Oh, miski nga hindi ka magparampo, ay ganun na talaga si Lord. Kasi generous na siya daan. Dili siya naging generous dahil grabe ka mag-ampo.
But that's who He is. So, kita mo, wala man nga ni nagsabi si Simon na, Lord, wala baya kaming kuha. Kaloy ima. Wala man nga ni kung isipon. But because the Lord knows already what you need. So, buti na lang, andun siya, present siya. Nag-preach si Lord, andun siya, nakinig siya. Naka-receive siya ng instruction kasi andun siya sa presence ni Lord, may instruction si Lord sa kanya, buti na lang. Oh. The Lord knows already our needs. Kagaya ngayon. Pero buti na lang andito ka at nakinig. Maybe may instruction si Lord sa iyo after this. That once you obey God's instruction, you will be blessed. Pero yun ang desire ni Lord. Kaya lang si Lord, pag nag-bless, dili automatic na, adin na tabi ang isda, hali sa bulusan ni Lord, Di daw inahalali. Hindi ganon, hindi siya automatic. Meron siyang instruction ipapagawa sa iyo. But once you obey, you will be blessed and you will become a blessing. Kasi yung blessing ni Lord, gusto niya, hindi lang para sa iyo yan. Gusto niya, damo pa sin matagaan nimo. Tandaan mo na. Amin ang gusto ni Lord, magiging daluyan tayo sa pagpapala. Kaya isipon mo per me, ang mga blessing ni Lord, diligad para sa imo lang ina. Para sige-sigihon pa ni Lord. Kaya mahinatagong ka man, mining gusto ko sa akon, anak. Naintindihan niya ang gusto ko sabihin. So, sabi niya, may instruction siya. Sinong gusto ng blessing dito? Ay, dapat willing ka to obey God's instruction. That's why come and follow, meaning is, are you willing to obey my instruction? Dili ilang come and follow na sunod-sunod la orang ginimo. Dili, may instruction si God. Yung come and see, pwede yun, nupod-upod ka lang, kita-kita. But come and follow is obeying His instruction. Malinaw sa inyo? Okay, so meron mga instructions si God. So sabi niya, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. That's the instruction of God. Kung ikaw si Pedro, I don't know, nanon imo batyagon na ginsugo ka otro. Sabi niya, verse 5, okay, ito yung verse 5, Master, aton batyagon ko nanon nababatyagan niya rin. Okay, Master, sabi. Simon replied, we work hard all last night. Nakita niyo niya yung work tapos hard pa. Okay lang yung nag-work, pero okay lang. Okay lang kami. Pero yung, we work hard. Sabi yung bagan mo na ganito si pamayhon na bagan na naka-smile sa kapoy. I work hard, di ba? All last night, bagan all night, sabi sa Ben Translation. Sabihin, dugay gayon, kay warang aning kuha, otro naman, sige, mintras madulong pa, sige, asa nagpawa na, uli na kita. Kaya di na kita, warang aning kita kuha kanina na madulong, ang pawa na lagod, uli na sinda. So they tried, para bang they did their best, pero wala pa rin. Yan. Ano, ni mo pa matyagon sila, di ba? Tapos, and then sabi nila, and didn't catch a thing. Gusto sabihin, bisa na lakunta, usad gayon na butiti. Ura gayon man. Di ba? Zero. Ay, grabe na. Okay lang ito. Sige na lang. At least may due tayo. Makasura man lang na akong mga anak pag-uli. Di ba? Pero kung wara, ay, makapoy. Kaya, inabagan waran kuha, makapoy. Pero kung nabudamong kuha, ay, so, grabe. Natulin sa pugsay. Aram mo na yun na pag-uruli. Minsan ako, nagabantay kami sina kay, nagdako ako sa Burias, barangay. Amo sa dito sa baybay. Pag-uruli sila, kung sino iton matulin magbugsay, damoy nang kuha. Pero iton, so, kadugay lang, ruy-ruy na mga oray ng kuha, amigo. Ato, di na. Batsak may na ako na niya sitwasyon. Baginan, pagkinan makanto baga, pakinggan mo, makariko kami, makanto kami sa punton. Ay, grabe. Pero pag, di ka mahali, karariko kami sa punton. Pag hali na dito, wala na. Pero kung pakanto pa lang, ay excited din na. And yan, suguong kabalik na maglawod, may excitement ka pa kaya? Kapoy ka na, wala ka pang kuha. So yun yung parang idea. Para bang sinabi ni Pedro, ay Lord, kung kami lagayo, dani mo pagustuhan, di na kami mabalik man.
Orang nga ni kami kakuha, san madulong pa kagabi, yan, napalugod na pawa na. So, di ka siya na mabalik. Pero sabi niya, but because you say so. Okay? But if you say so, or sa iba yung translation is, because you say so. Dahil sa sinabi mo, yan ang Tagalog nun eh. Dahil sa sinabi mo, sunod doon na lapo namon. Kaya sinabi mo man. Pero kung sa inda lang, wala. Bagayan, kung imula kitaon sa inda sa diri, bagan wala na ganin eh. Hindi na kita kakuha. Hulat na lang kita siguro niya sa gabi naman. Pero dahil sa sinabi mo, may instruction si God eh. So, sumasunod kami. Ayan. So, sa pagsunod sa Ginoo, minsan, may nakahadlang. Kaya kita dili nakasunod sa niya mga instruction. Base sa ni, pwede idiin ni Pedro yung traditional na paagi sa pagpanagat. Tama? Di ba na, dili, maram kami. Gingkadak, jutay pa ako, upod na ako ni Papa managat. Kay aninda mga tatay para panagat. Ada di na mabasa mo man tatay ni Jan, ada na kaupod ninda. So, nagdako sinda. So, dili na kami maloko sa inyo panagat. Ambot la ko nakita ninda si Jesus managat. Di man siya anak sa panagat, anak man siya sa panday. Ba kung isipon, pwede niya ilaban ang iya naaraman kag tradisyon o tradisyonal na panagat na amin ni pag-adlaw, diligad makakuha. Ayan. Pero, ginbaliwala niya ito. Ayan. Ibig sabihin, do not follow people's tradition. Isad na problema na kay ang mga tao yan na nahirapan magsunod sa instruction ni Lord because meron kasi silang dating mindset. Meron ba silang dating nakaugalian? Meron silang dating para bang nakabutang na sa mind na basta birni santo, dili dapat magkarigo. Dili magkaon sa karne. Yan. Pagka may patay, ayaw pagsilhig. Dili magpasalamat kung maghali. Diba? Unamon mga tinuod-tuod, usad po na, tradisyon. No, yung bang, bagan kahirap man na dili kita magtuod sa ni. Maayo ko nagtuod kita kang Kristo, pero dili ta man bayaan inin aton mga santos diti. No, mga Santo Ninda, Santo Nio, Santo Namon. Di ba? So, tradisyon po 'yon kasi darain na saan mga Spaniards nakasanayan. Kadamo-damo nagasimba pero dili man ninda aram nga kay ginahimoy na. Nakay nagapanguros ka, nakay ginaburbit-bit mo ang Diyos na ikaw man dapat ang bit-biton sa Ginoo na kunta. Ikaw ang buligan eh, di ba? Kasi tradisyon po yun. So, ang iba gusto sumunod kay Lord pero pwede na di tagad inibitawan. Taan instruction ni Lord kaya na naman, kay adlaw man papamanagat, di man gabi. Minsan, yun yung nakakabara to obey God's instruction. Pagka meron kang dating bagan, nakabutang na sa imo isipan na habo mo bayaan. Habo mo i-give up. Remember, once you follow Jesus, meron kang i-give up. So yung mga old mo na nagatiwala ka sa kaligtasan sa ninabagay or ini na sangud, ini na mga Latin, mga powers. So, ano ba, ginadagdagla si Jesus, mga kapatid, para bang, igo na ako sin power sa nina batubalani, o kung ano na, di ba? Igo na ako sin habak, igo na ako din sin bala na ginhigot, di na ako madot lang sa bala. Ha? Pero nasamad sa kutsilyo. Tapos batunong ko pa si Lord, di pasiguro gayon. Ayan. Amin ang labas sina. Yung bang dati na tradisyon na igo kasi ni na power na. Ada pa si Lord sa imo, amas lalo na. Dili man na pwede. You cannot follow Jesus na hindi mo babayaan ang dati na mga ginatuudan mo. You have to trust Jesus, dili kay mag-trust sa imo katibayan o kagalingan na ay gabi kami nagapanagat. Hanggat dili mo ito i-break, dili ka makasunod dito, kag di ka makatilaw sa niya power. No? Kaya ni babaga, gusto na magsunod kay Lord, pero habo ka din na bayaan na ninda mga ginpang door display dida na mga ginatuod-tuodan ninda. Kag sa nila mga nagasugod-sugod sila, pampayaman nila, ayaw pagitapok. No?
Diba? Mga pungsoy, mga kunanon, mga lucky charms, dili na itapo kay, siyempre, pasiguro la. Yun ang nangyayari, tradisyon, tradisyonal na paagi, tradisyonal na pagsimba. Ang pagsimba kan Lord, ang pagsunod kan Lord, dili kay relihiyon. It's not about religion, this is about relationship. Anytime, pwede sabihin ni Lord, bangon, let's go. Opo, Lord. Dili kay, Domingo agad magsimba. Takon Lunes, Martes, di nagalig ito kasimba. Tradisyon po yun. Damo kasi babag-uhon sa imo kagahapon. Kaya hadlang po na may dati ka na aram na nakasanayan mo. So, na naman ang mga nakasanayan mo, maring di naman siya masama, pero kung nakakahadlang na sa instruction ni Lord, give up mo. Yeah. So, buti na lang, wala, namati siya kan Lord. Yan traditional din na panagat, gabi kayo. Alright? Pandua, do not follow your past. Kaya sabi man niya, Lord, nanagat na kami kagabi, tapos na. Warang kuha. O, di ba? Babasihan mo ang imo past. Kaya di ka makasunod kasi ang imo ginasabi, ay, gintistingan ko na yun, wara man. Oo. Intistingan ko na mag-ila pa no sang Christian pastor. Ginbasted man ako. Hindi na lang Christian lugod. Ang nakalipas ito, pero ibaan niya na. Di ba kasi dahil na-fail ka before, parang, habo mo na kasi na-fail ka na. Pero today is a new day na may himo ng Diyos sa imo. Ang nakalipas, kaya ka na-fail kasi sa imo ito gusto. Pero yun yung pagkagustuhan ni Lord, siya ang matrabaho para sa imo. Ay, dili ka kakapuyon, pero grabe ang harvest mo din eh. Pero dito, ikaw man laid to. Kag dili, wala din sin instruction si Lord dito, kagustuhan mo ito, niya na-fail ka, tapos magiging basihan mo na, wala na agad sin future, kaya na-fail na ako. Dili. Yan na, sa madulong ito, yan na, lugod, mapawa na, ada ka na kay Lord, ang kapawa, si Lord, ada ka sa kapawa. Pag sumunod ka sa kapawa, sumunod ka kay Lord, mayroong gagawin si Lord. So ayaw na pagparabasihi ang nakalipas. Let go of the past. Kaya dili ka makasunod kay Lord dahil sa past mo eh. Tama. Dahil sa mga nakalipas na pangyayari. So, patawadan na lang ina. Kung may past man na nagpasakit sa imo, nasaktan ka, let go. Para sabi niya, today is a new day and this is a new way. And you will experience me. You will see greater things today. So yan na naanda ka na kang Kristo. Yan na naadlaw, may instruction si Lord. Boss, may instruction si Lord. That is a new way na mahihimon si Lord sa imo. It's a new day and it's a new way. Ayaw pagbasihi kay tapos na, ginhimo ko na ang tanan. Sadto lang ito. May kanta ba kasi na, no? Sadto, sadto. Yan kasi sabat-sabat pa. Mas patinyo ka din na kanta, no? So, past is past. Let go of the past. Amen? Sino din nakamubuo na? Kasi mayroong bagong ipapagawa si Lord. Hayaan mo na yon. Pero may bago si Lord na instruction. No? See, I am doing a new thing. Yun yung sinasabi ni Lord eh. Come and see. Sabi niya, you will see greater things. And then pang tulo na nakita ko, do not follow your feelings or emotions. Do not follow your feelings or emotions. Actually, mabigat yon para kay Pedro kung isipon na pwedeng humatak, na dili na siya magbalik. Yung pamatyagon niya na inan kapoy ka na, tapos, migo, we work hard all night. Diba? Yung work hard. Okay lang yung work, pero may hard pa na sugpon. Tapos all night, mapiraw, makapoy. Tapos this time, sabi na, balik ka mo sa lawod. Diba, naglinis pa sinda. Ito na, inda, paglinis, makapoy din yun. Tapos, ada ready na para niya sa gabi, tapos niyan, mapanagat, kapoy pa kita. Tapos, sa luyo na parte, inaisip mo pa na, adlaw ini, ang butla ko makakuha. Wasad pa na. So, wala kang excitement. Kaya wala ka man sin parang, bagan, nakabutang ba na, sigurado ka din, makakuha kita. Yung parang ganon. Ani mo na lang tiwala, dito lang sa instruction. Pero sa imo, sa sadiri mo, wala sin push ba? Walang excitement. Kasi kapoy ka na rin eh.
Sa di mo feelings, dili nagasunod, dili ka masabi, ayos. Walang ganon kasi makita mo naman siya response na, alam mo Lord, tapos nagnagat kami kagabi, waragad singkuha. You see? Kaya lang, sinabi mo man, sige na lang. Pero ang feelings niya, or emotions, dili nagkasabay. Para bang walang excitement na mag-push pa kadto. Kaya lang, we will obey because sinabi mo. Alam mo, may mga instructions si Lord sa buhay na minsan, dili ka ma-excite. Minsan, against sa imo gusto. Pero kung gusto mo nga ni, bisan di suguon, natulin. Pero pag may ginapahimo na si Lord na dili mo kagustuhan, o dili mo gusto, or against your will, dun, may battle yon. Kaya hindi mo masunod ang instruction ni God kasi minsan, hindi mo feel. Hindi mo gusto. Minsan baka di ka ka-pray, di ka ka-devotion kasi nabadli ka. Tumpiram. Di ka naka-pray. Kaya badli mo. Kung imo patubayan or pagustuhan ang imo pamatyagon, dili mo masunod talaga si Lord. Minsan baka dili mo feel mag-church. Kasi mga pambira, wala pagkakwarta. Dila ko magsimba. Diba? Dili ka na mahimo sin paagi. Pero kung may katuang ka na importante kag magkita ka mo sa nimo crush o kung ano, sigin panghanap sa Cecilio pamasahe. Kung hukad na tanan, kakuha lang ka sa Cecilio, makapamasahe lang gayon. Or makisa kayo, mahimon mo ka ng tanan, kay gusto mo pa, no? Pero pag dili mo gusto, mura naman Lord, pabayin na, boss na la, sa otro na la. See? Kasi, mahalaga sa aton kasi yung feelings, di ba? Yung emotion. Pero, sometimes, don't follow your emotions. Don't follow your feelings. Kay, minsan, mali. No? Minsan, deceptive na aton pamatyagon, sabi sa Bible. Ayaw, pagsunodan, imo puso. Dili ko sabihin kay, crush mo siya, na-inlove, tapos siya man, na-inlove man sa imo, bagan parehos gag kami. Ano mga sabihin na imyo baga, no? Nanon imyo? Maling ugnayan, so mga ganyan, no? Pero feelings lang yan. Pero pag kinita mo, nag-eskwela pa man ako. Lord, time na ba? Sabi ni Lord, there's a time for everything. Sabi yun, mag-eskwela, magtapos anay, magtrabaho, bago mag-asawa. So, kahit ano pa man na nagkagustuhan ka mo kay dili pa right time. So, hindi feelings ang sinusunod. Yeah. Hindi ang puso ang sinusunod, mga kapatid. Ang puso, dili ginasunod. Sumusunod ang puso. Yes, di ba sabi sa Bible na wherever your treasure is, there your heart will be also. Kung hain daw ang gina-treasure mo, susunod na rin ang puso mo. So once you treasure your relationship with God, your heart and feelings will follow. Once you treasure the Word of God, your heart will follow. Your feelings will follow. Yan lang talaga. I-treasure mo rin yung mga kasamaan mo sa attend ka kahit hindi mo feel. Pag sa cell group, makasabi ka, ay salamat naka-attend ako. Aram mo, na-encourage ka ako. Di ka kung takot ka-attend kanina. Kasi grabe. Pwede mas lalo na buligan ka kasi umattend ka. Aram mo, yun ang pangyari sa kanila. Di ba bagan kahirap magbugsay na bagan di mo gusto. Sabi pa sa ni mo man kaupod, pare Pedro, sigurado kaya kita makakuha sa ni. Kapoy na baya. Ang sabi pa gayon, lawod-lawod. Aduy. Di ba lawod-lawod pa gayon? Sabi, deeper. Kapoy. Tapos wala kitang kuha, mabalik pa kita. Bugsay naman kita pabalik. Kaya alangan man. Mayla kung may kuha, di ba? Parang walang siguro. Di ba? Kaya lang sabi ni Lord, sige lang. Let's follow instruction. Kahit minsan against your will or emotion or feelings. Kaya pagka mga sugat minsan naalala ko palagi si Pastora Tin talaga pagdating sa love life eh. Kasi hindi niya gusto si Pastor Eugene. Pero ang sure niya na may word na si Lord sa kanya na si Pastor Eugene daw and dapat maging partner. Grabe. Hirap nun, ano? Ha? Yung bang, anak, aminaan, gusto ko maging asawa mo, tapos dili mo gusto. Di ba? So, sinagot niya, anay, pero dili gad sa iya feelings, dili gad pa. Mas gusto pa gad niya iton, past. Sino din gusto mo pa gihapon ang past? Bisan, igwa na siya asawa.
Pero ito, wala pa man asawa. Kaya lang hindi Christian, alam niya. Hindi kagustuhan ni Lord. Si Kuya Eugene, dili pa pastor sa ito. Grabe din ang prayer ni Pastor Eugene. Pasting tuwad-tuwad kayo. Di sinagot niya si Kuya Eugene, pero sa feeling siya, hindi pa ganun ka, Pero may word si Lord sa kanya. Pero later on, na-inlove na siya kay Kuya Eugene. Ngayon, pasalamat siya si Eugene na niya naasawa, di ba? Tapos binigyan pa sila ng gwapo na baby. Mas gwapo pa kay Pastor Eugene. And nag-i-enjoy sila. Di niya aram, tawagong galisinda ni Lord mag-ministry. So, what a great opportunity, maging pastor's wife. Di niya aram, magiging pastor pala si Kuya Eugene. See? So, ayun yung pag-imaliit kung sino man di mo aram, ang tawag ni Lord, matindi pala yan. O yan na pa lang, mahalin niya na yung katabi niya. One day, magiging multi-millionaire yan. Kaya yan na pa lang, Migo, dumduma ako ha. Okay. So, nilaban nila Pedro kahit, sige lang, kahit kapoy. Minsan may mga panahon na kapoy na kita, pero aram mo na may ginapahimo si Lord sa imo. Minsan warawara na ngayon, Lord, amo na lang pero may ginapahimo si Lord sa imo. Sige. Ay, di ka mabibigo. Para bang, He gave us all time. Kasi wala na. Time. Sige po, Lord. Nagsunod la sinda. And then the verse said, sabi dito, verse 6 na, knock. Tingnan natin yung verse 6 na. Balik tayo doon sa verse 6. And this time, kita mo? This time. Kasi yung gabi ay wala. But this time, their nets were so full of fish, they began to tear. Ang inda ko no net, talagang mapupunit. Mapupunit, no? Talagang net breaking. Tapos, malulunod sinda sa kadamo sa isda. Tawag pa sindan boat. Verse 7. Bulig! Nga sina, padaran isad na boat. Puno na naman. Sabihin, kung igwa pa nga ni kunta, puno paghapon, sabihin, overflowing. Dili mo ubos-ubos ninda ang biyaya sa Panginoon. Dili mo maubos-ubos ang blessings ng Panginoon kung tutuuson. Okay? So, grabe na harvest. First time na maka-harvest in the sin, sugad sidto na harvest. Sumiga ninda mata, pati irong, pati baba. Na ano na ini? Kasi sabi dito, for he was awe-struck. Diba? Ano na ini? Grabe, pag hindi ka maka-istorya sito. By the number of fish they had caught, as were the others with him. You see, para bang, may instruction si Lord, pero wala sa guni-guni ninda na ganun pala ang gina-prepare ni Lord para sa inda. Diba ang inisip mo lang parang, sige na lang, makakuha kita, at least may dara kita pag-uli, mas mahay na lang. Pero, dilim daram, ganun pala ang prepare ni Lord. Pagkatapos ito, tanan sinda magsabi kayo sin, sumigo may sumunod kita. Maayo na la, grabe ito. Amazing, Migo, grabe. Sige lang, grabe ang baba. Talaga grabe talaga yun. It's a miracle kasi. Wala pa nangyari na sugad sito sa inda. Buti na lang. Wala sinda nakinig sa mga sabi sa tao na, dili ka mo kakuwo, ayaw na ka mo pagkanto, niya nalang sa gabi. Siyempre, mga tao magsasabi. Magunga ka sa mga parapangisda, waray na, amigo. Niya nalang sa gabi, daka sigurado pa makakuha ka mo. Daka ko na sigurado. Bagay na. Pero si Lord, sigurado si Lord. Nakaya ito kagad mamati sa social media. Nakaya ito kagad mamati sa mga tradisyon, sa mga ginasabi sa tao. Kaya aminin amon naranasan. Aminin sabi sa amon lola, pag nagkaong kasi langka, di ka anay mag-inom dayon sa tubig. Sabi ko, ate din mo nina, sabi amon sabi sa lola. Takon matikog kita, mag-inom tubig, patay. Minsan may mga tinuod-tuod baga. Minsan kita na mamati dayon. Sa mga sabi, amo nga ni, pamati ikad si Lord. Kay iba ang pamaagi ni Lord.
Buti na lang, wala siya madara to. Wala din siya madara na, tapos naman kami nagpanakat. Past, wala din siya madara sa inda pamatyago nakakapoy man. Pero minsan makapoy kita, pero ay pamati ni mo kakapoy. Once may instruction si Lord, i-strengthen ka ni Lord. Tandaan mo yun. Once you decide to follow Jesus, the Holy Spirit will empower you to do so. Yes, magagawa mo kahit parang feeling mo lang yan, kapoy. Pero sabi ni Lord, di ba sabi sa Bible, sabi ni Paul, I can do all things who strengthens me. So ayaw kadlo kung kapoy ka na kasi si Lord mag-i-strengthen. Pero yung iba, Lord, papahuway man ako. Wala ka pa nga nagtrabaho, mapahuway ka na. Di ba, puro pahuway man lugod. Mas mahal nila itong kapoy. Lord, kapoy na ako, pero pag nagsunod ka, the Lord will strengthen you. Nakayanan ba rin dito? Nakayanan. Nakapot sinda. Sabi, dida, darom na nila, tak-tak. Tak-tak, pag, nawara ang kakapoy. Hindi ka mawara sito. Panas tanan. Kasi once ma-obey mo ang kagustuhan ni Lord, iba din ang feelings ba na, thank you Lord. Bang amazing ka talaga. Lord, salamat, gin-strengthen mo ko. Salamat Lord, na-obey ko kay kunwara. So, wara-wara, nagad ako niyan. Di ba? After that, magpapasalamat ka pa rin kay Lord na nakasunod ka. That's why be teachable. Amen. Pangalawa, available or availability. So, dapat, hindi lang tayo teachable, but available. Make yourself available. Gawan mo talaga ng paraan na masunod mo si Lord. Makahatag kasing time to obey God, to follow God. Give time. Make yourself available. Kasi hindi pwedeng busy. Tapos si Lord pa ang sabihan tasin, busy ako Lord, wala akong time. Uy, di mo baram ako naghatag sin time sa imo. Kung utudong ko kaya ang time mo, di udong ka ng ginhawa. Ako pa sabihan mo, wala akong time sa imo. Pero God is so gracious, no? Minsan, anak ko talaga. Huwag ko lang kung natatawa ba si Lord o namumundo o na ano. Minsan masaktan din ang Holy Spirit, no? As pagka nag-disobey kita. Pero God is so gracious. So make yourself available. Kasi magaganda yung plano ni Lord para sa iyo. Pero didi kita sa nano kay dili nakahatag san time ang mga tao. Nano kay nahirapan even some other Christians na dili sinda nagiging available pagdating na sa pagsunod. Sabihin, warang commitment. Dili nda kaya mag-commit, magsunod kay nano. Or dili sinda kaya maging available para kay Lord kay nano. Kung imo kitaon didi sa verse 10, ang sabi ni Jesus kay Pedro, huwag ka nang matakot. Don't be afraid. Pero sa Tagalog, igwasin, huwag ka nang matakot. Sa iba na translation naman sa English, igwasin, hindi lang, ang pagkasabi nila is, from now on, don't be afraid. Kasama pala yung sa don't be afraid, yung from now on. Hindi lang yung from now on, you will catch hindi na fish but people. Hindi lang doon pala yon. Na parang sinabi ni Lord na ayaw na kahadlok. Sabi yun, may dati siya nakahadlok si Pedro. Now, sa tao, no, bilang tao, igumang kita sinatanan. Igubang kita sin mga fears and doubts. Igubang kita sin mga saka yung future ko. No? Paano na lang kaya? Di sinasadya. Paano na kaya? Di sinasadya. May mga ganyang mga fears, no? So, kapal, basi di kami magkatuluyan. Diba? O kaya yung paano na lang ang pag-eskwela sa mga anak mo, paano na lang ang negosyo, paano ang trabaho, mga ganyan. Pero may kita sina, igumang kita sina mga doubts and fears bilang tao. Si Pedro di ko aram. Pero di ko aram kung hadlok ba siya mag-uli sa indabalay na wala siya sindaran na isda kay daka hadlok siya sa asawa, no? Takusa daw, no? Takot sa asawa. Or minsan iniisip niya yung pag-eskwela sa niya mga anak, dako ma-eskwela ito yan na adlaw or buwas may baraydan sa eskwelahan, ma-exam. Wala akong kuha. Nano na lang ang ipakaon. Nano na lang ang ibayad sa kuryente. Ada na si Judith. Masukot na naman. You know,
So mga ganon, maaaring, yan ang common problem natin eh. No, yan ang madalas na bumabanat sa atin, lalo na kung ada na mga bills, tapos sa eskwelahan, yan. O kaya pag uli niya, niya asawa, excited na, no, nakakalad na, bagan ada nagad si papa mo, so, grabe na pakaladkad na, ano kay, may dara ito na labas na isda. Diba? Tapos ada na mga lamas, nagihad na, pinambutang na, ready na. Tapos ikaw orang kuha. Diba? Disappointed. Pag abot, marugaling kuha, adi nagihad na, adi na nga ni. May kung may bulad pa, at least bulad na lang siguro isakot konta. Kung wala gayon. No, minsan natatakot tayo dyan. Madidisappoint natin yung ating mga loved ones. Ano? So, may mga pangako tayo. Ayan. Bayadan ko sa katapusan. Tapos wala kuha. Tapos gid. so, ang dami nating pwedeng maging afraid ba? Ikaw ba may kinatatakutan din na maaring minsan hindi ka na makasunod sa instruction ni God or pinapagawa ni Lord na punta ka doon, attend ka doon, pray ka, magbasa, or share the gospel, join ka, or upod sa outreach. Minsan dili makaupod kay dili maging available because of worries and fears. Yung bang, ang negosyo ko, anong dumdam pa rin, hindi pa. Grabe, Monday to Saturday ka na nagtrinabaho. Pagka Sunday, kulang pa kasi trabaho lagi abon, wala, di nagad kasimba. So, dili sila maka-obey sa will ni God dahil sa fears. Afraid sa buwas sa iya buhay. Afraid para sa iya pamilya. Afraid para sa iya mga anak. Do you think dili nag-care si Lord sina? He cares. Kaya nga ni aram niya na Pedro may panginahanglanon, kagaram ko, ano mo panginahanglan, di man sa imo lang. Kaya kung ikaw lang, kaya mo mabuhay sa ikaw lang. Kaya aram niya may pamilya si Pedro. Aram niya may mga anak. Kakitong kaurupon may mga pamilya din. The Lord knows. Kaya lang may instruction si Lord na pinapagawa. Ang problema sa aton minsan, itsapuera si Lord. Kaya nasanay nga ni kita sa paningkamot. Pero sa remedyo, naanad kita sina. Kaya ko ini, sigila. Pero amo, wala ka nakasunod sa instruction ni God, di ka naka-experience an supernatural. So, afraid. Kaya di ka magiging available. Sino di sa iyo, igapasan fear. Naalala ko san, jutay pa, ang bata, ang iba, first time ninda ba makakita sin anino, nahahadlok. Nakita ka mo sin bata na pagkakita siya ni anino, hala, pag atras niya, nagasunod sa akon. Hadlok siya kay anino, nagasunod-sunod siya. Siyempre kay anino, nasunod. Kaya Sunday, naalala ko yung anino, yung shadow eh. Yung sabi ko, Ate Sina, remind mo ako sa shadow next Sunday. Kasi, yung shadow sumusunod, and we're talking about following. And one of the verses na gusto ko, na na-mention yon is yung Psalm 91 verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Now, to me, yung he who dwells is he who commit ba? Sino yung gustong magpulsu sa presence ni God? Okay? Kasi he who dwells in the secret place of the Most High, yung pupunta sa presence ni Lord. Pupunta sa lugar niya, or he who dwells. So kung sino man ang mag-commit, this is about commitment, no? Or sino man ang magkaigwas in relasyon sa iya, or he who will come and see. Pero ang kasunod doon, sabi doon, shall abide. Abide means remain or will follow and keep on following me under the shadow of the Almighty. Siyempre, kung si Lord, pag naghiwag si Lord, pag sumunod ka, you are under the shadow. Pag andong ka sa presence ni Lord, you are under the shadow of the Almighty. Kung hain si Lord, andong ka, so under ka talaga sa shadow of the Almighty. Kaya pagkakita mo yung mga Israelites, sabi niya, maghali na sinda sa Egypt, pagkato sa Promised Land, it was a pillar of clouds by day. So may shadow yun. May shadow yun. Kaya lang, pag move sito, move ka rin. Pag dili ka magsunod, mainitang ka. Tama? So this is about following Him also.
that you should commit to follow, then you will always be in His shadow or under of His shadow. Ang sarap pagka nasa shadow ka, di ba? Yan na, lalo mainit. Kanto ka sa rodeohan, ay nainit. Yan. Maghahanap ka sinhandong. Usually shadow. Kaya pag hapon nila, damon tricycle nagaparada baga daw, kay may shadow sa building na gina-worshipan natin diyan. Ada sila, ayos, nakapahuway pag may shadow. Pero another meaning sina na under the shadow of the Almighty is, para bang you are protected. You are secured pag nasa akin ka. Adan shadow ko, waran makalabot sa imo. Tama? Kaya sabi ni David, I will fear no evil. Even I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Kita niyo yan? So, you are protected, you are secured. Ang sabi ni Lord sa atin, come follow me, akong bahala sa'yo. Yan ang ibig sabihin nun. Once mag-decide kita na sumunod kay Lord, si Lord ang bahala sa atin. Tandaan mo yun. Siya nang bahala. Ibig sabihin, nani na naimugin problemahan niya na business. Ginaproblemahan na trabaho na minsan, grabe ka ng handal mo. No? Nadili mo babaya-bayaan. Ano mo mga kamanukan. No? Diba? Kababuyan. O kung ano pa. Nani na di mo mabaya-bayaan. Para di ka makasunod kay Lord. Mali. So, sumunod ka kay Lord para everything will protected. Akong bahala sina. Yun. Dili man literal na bayaan mo na nimo trabaho kay masunod ako kay Lord. Kundili, ang gusto sabihin namin ang mga tao pa anin na tiwala, ada na sa, ay, may trabaho ako. Kaya, secured. Yan. Ada maayon negosyo. Okay. Ayos. May kakaong kita. So, okay lang na bisan, kung minsan di man makasimba, sige lang, kay, at least, na may negosyo, may trabaho, may sweldo ako kada kwan. So, niya tiwala, adto dito sa kwarta, sa business, or sa isda. Sa nakatilaw si Pedro sa wara, 0. Patay kita sini. Butin lang, andyan si Lord. Saan nakaharvest siya sa namundamon na isda, naka-learn na siya. Dili gali ang isda, amon makahatag sa aton sin security. Dili gali ang business, amon makasabi, ay sigurado na kay may business. No. Base naman pagsunod adlaw wala kitang kuha. Pag sabi ni Lord na follow me, di na. Didi kita sa source. Di na source. Ini na isda, pagkaubos na sa ka. Kag kun wala pa sin magbakal. Kag kun damo-damo na, wala pati sin ice sa panahon. May kay may asin sa to. Hala. Sinantay ni, bulad na la ko na, no? Pagkaubusin na, may lako ni gupasin na. Pero kung sumunod ka kay Lord, adang provision per me. Wala kasi ikahandal. Kaya sabi ni Lord, do not be afraid. From now on, don't be afraid. Pero, you follow me. Kaya akong bahala sa iyo. Akong bahala sa pamilya mo. Akong bahala sa mga anak mo. Nakita mo naman. Pero karawara, kabaga, 0, kabaga, yan na ada ako. Minsan, pag abot sa blessing, ato kita sa blessing na katutok. Yan ang problema. So, nanon imuging kahandalan. Ayaw na dida. Magbaguan imo pagkita dapat. Perspective, tiwala, dili kay sa imo trabaho, dili sa imo maginikanan, dili sa imo business, kundi kay Lord. That's why we follow Jesus, because He is the source, He is our Lord, He is our everything. Dili ang mga bagay. Pero may trabaho gyapon kita. No? Wala ka nag-eskwela para maging secured ang buhay mo. Secured naman kita. Kaya di ako kan Lord. Kinpa-eskwela ka ni Lord para maggamit ka dito sa eskwelahan. Damon masira na gospel sa eskwelahan. Magiging ilaw ka sa eskwelahan. Magiging salt ka sa eskwelahan. Sa dina, of course, magamit ka para sa pagbabago sa aton lugar. Kung ikaw usad na abogado, usad na engineer, usad na teacher, makabuli ka sa kabataan pagtukdo, and still, sige, and share mo sa gospel. Waran udong. No, may opportunity. We are the salt and light. So, parte na sa ato na pagsunod sa iya. Now, una,
na-realize ko today, when we follow Jesus, ito yun, no? Lesson and truth para lang sa akin. I want to share this to you as I close this message. When we follow Jesus, we are under His shadow. We are protected. We are secured. Rested ka pa. Dili ka pressure, dili ka stress. Kasi ada si Lord. Parahandan. Tiwala lang, sunod lang. Of course, nagtatrabaho pa rin. Of course, nagbi-business pa rin tayo. Pero dili amo inaan ma-secure sa imo. Amen? So, you are obeying God's will. Yan. Under the shadow of the Almighty. Another lesson sa nina pagiging shadow, no? Kasi shadow nagasunod kang Kristo. When we follow Jesus, we become His shadow. O, iba na naman to, no? When we follow Jesus, nagiging parang shadow tayo ni Lord. Sunod-sunod ba? Kay, pag sige kaan, sunod-sunod kan Lord, ada permi sa iya likuran, ay baka kan shadow man gayon. Pud-upod. Kaya shadow, di nagabulag. No? So, sana all shadow ni Lord. Because the Bible says, imitate Christ. Sinabi ni Pablo yun, imitate Christ. Irugunta daw si Kristo. So, that is parang shadow kita ni Kristo. In fact, sabi niya, you are the light. Oh, kasi adi siya sa aton. May reflection eh. So pag umupod kita kan Kristo, pwede kita magiging pareho sa iya. Hinay-hinay. Our character na babago. Kaya bagan mga disciples, nag-preach na si Pedro, actually it was a vision to Peter na damo-damo na isda na harvest. Nakita mo yon? Naka-harvest ka, sabi ni Pedro, grabe, amazing Lord. Sumunod ka sa akon, mangisda kasing tao. One day yung nangyari, makikita mo rin. It's a vision eh. Pero tao, tandaan mo. So, Acts chapter 2, wala na si Jesus, nag-preach si Peter. Thousands of people were there. 3,000 tumanggap kay Lord, nagpabautismo. Si Pedro nag-preach. Harvest na naman. It happened. It happened. Kaya kung ano nga pinakita ni Lord sa imo sa Bible, once you believe, one day you will see it. Kaya believe His word, hawakan mo lang. May tamang panahon lang kung kailan. Pero sumunod ka muna because God is forming you. One day, you will see that. Sa tamang panahon, makikita mo siya. So, na-form na si Pedro, nagpa-disciple eh. Nag-preach, thousands of people coming to Christ. Nakita niya yun. Tapos sabi sa mga tao, sino gali na sinta? Grabe man. Tinti ah. Sabi sa, ambot. Basta aram lang namon, they have been with Jesus. Ito mo na-identify sila na kaparehas ni Kristo. Basta kaupod man ni Kristo, kaya kita mo, amo man ang nangyari, ayaw man ng mga may sakit, kung ano-ano nangyari. Kasi they have been with Jesus. Kaya sa kakasunod natin kay Lord, talagang mababago tayo mga kapatid. Na para bang, pagkita sa imo, uy, ikaw na ko, si Jesus ka. Si Atilisel lang, ano? Kita kan Renz, baka ka nalay si Jesus, ha? Shadow, eh, no? Ayan. Pero para bang, yung character ni Lord, parang, ba't nakaka-bless ka? Ayan. So, isa po yun, no? Pag kita sumunod kay Lord. Pangatlo, na na-learn ko dito sa shadow na ito, when we follow Jesus, we will have our shadow also. We will have our shadow. Kasi, magkakaroon ka lang ng shadow or anino pagka ada ka sa ilaw. Jesus is the light that when you follow, if you are in the light, merong shadow na susunod sa iyo, kapatid. Ang na-learn ko, once you truly follow Jesus, meron ka talagang followers. Yes. Meron talaga bang makakapansin sa'yo at susunod sa'yo? Tingnan mo, nung sumunod si Andrew, sinong kasunod? Si Pedro. Diba? Pinuntahan niya, alam mo ba? Sumunod man si Pedro, ay popo naman ako, kunain si Jesus. Diba? Sumunod. Tapos pagkatapos no, nakita niya si Philip, nabasa niyo chapter 1, diba? John. Tapos yung nakilala ni Philip, sinong sumunod? Nathaniel, grabe nakita naman si Lord, sumunod naman siya. Kasi once you truly follow the light, merong makakita ng light eh. Meron talagang susunod sa iyo.
Nakita niyo yung paon sa dagat? Nabagan may ilaw-ilaw na masinggat, mapawa. Kaya pagbutong sila, pagdalagan sito, may nasunod ayon ang isda sila. Lalo na ang pusit or no. Ito na. May taga galito. Actually, pag sumunod ka kay Lord, para bang hindi ganun kahirap maghanap ng follower, may susunod talaga sa iyo. Kasi pag unlight ada, may shadow ka sa likod. Pag sunod mo kay Lord, may masunod. Tama? I believe on that. Sabi ni Pablo mismo, 1 Corinthians 11:1, follow me as I follow Christ. Oh, see? So if you follow Christ, meron kang power to say, follow me because I follow Christ. Actually, makikita naman nila yan eh. Makikita sa mga tao na, kaya mo man lang. Pwede ako magupod sa iyo, pwede ako magupod sa iyo, church, pwede ako, gaganon na lang yan. May susunod kasi nasa pawa ka, kapatid. Yun. Ang problema sa iba, may shadow man nga ni, kaya lang, talikod sa ilaw, ginaparakita ninda shadow. Diba? Pagka may ilaw da, pag tumalikod ka, present makikita mo shadow mo. Diba? Pero ito si Lord. Kaya mahirap sumunod. Italikod ka man. If you want to follow, you have to turn around and focus on Jesus and follow Jesus, the author and finisher of your faith. So, masusunod mo siya. Ang problema, talikod ka, para problemahan. Ano niya problema? Adi na akong baraydan, adi na problema, adi na basi mapriso ako. Hala, paano nalinay, paano? Paparakita niya, anino? Sino sa iyo, para problema mo na yung problema? Amin na. No. Sundan mo ina, di mo manggihapon ina, masolusyonan, sundi daw. Sundaan mo anino. Di mo ina madakop. Tama, ang solusyon sina, tumalikod ka, kag sumunod ka kay Lord, bahala na magproblema ina. Masunod man nina siya. Kaya sabi ni David, pag nagsunod ako sa Ginoo, blessings, favor will follow me all the days of my life. Ang problema sa iba, ang shadow ninda, kung di man sila nahadlok sa shadow, butang ta success, no? Para bang dapat maging successful ako. Dapat yayaman ako. So, ang ginapara sundan, ina na mga bagay. Kaya inda anino, ang ginapara pukusan. Gusto sundan na anino, maging successful ako. So, ginapara hanap ang success, hanap ang blessing, hanap ang para yumaman. Wala kayo. They work hard all year. Pag abot sa panahon, kapoy lang, wala mong gahapon. Grabe paningkamot, pag abot sa igbaw, hay, nang ginahanap mo di. Wala mo makita. Lusad ka na, grabe ng kapoy. Wala man dito gali. Amen. Damo na disappoint ng mga Kristiyano. Kasi paparasundan na ninda, ang success. No. You follow Jesus and then ang success, blessing will just follow you. Kagwara kasing kahadlok kung sino man na anino na ada. Even the shadow of death, sabi nila, di ka mahadlok. Ada si Lord. Adi ako diho. Nakikita mo ang pawa, di mo nakikita na anino. Kabaylay na sinda. Kahit sa aton pagka-disciple, gano'n naman eh. Para problemahan mo mga disciple masyado. No? Kasi, masunod malay na sinda. Pasiguro ka sa imo, relasyon sa Ginoo kag pagsunod sa Ginoo. Nadili naton, ma-disobey si Lord. Kaysa sa minsan, mag-compromise na kita dahil lang sina. No. Sige lang. Just be gracious to them. Focus on God. Just pray. Pag-pray mo lang sila. Dili kayo para problemahon mo. Nakalimutan mo ng time mo kay Lord. Baga naubos ang kwarta mo dito kay grabe, wala ka na lugod ka tights na lugod kay Lord. Hindi rin yun maganda. You focus on Jesus. Your followers, you just follow Jesus. Kung ano may kita sa iyo, susundin din nila yun. Ayan, no? Magandang realization po ito. Kaya sabi din sa John 8:12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Napaka-powerful yan, mga kapatid.
once you make a commitment to follow Jesus, you will never walk in darkness, but will have the light of life. Para sa akin, kasi minsan, meron din tayo mga struggle sa buhay. Na minsan, amo ang naghuyot sa aton na di kita nakahali. Dili ka nag-grow, dili mo lalong nakilala si Lord. Kasi, doon ka na-stuck ba sa struggles, problems, or minsan, sin, or darkness na ginasabi ba? Ada ka permi, alam mo, Christian ka na, pero bagan, walang future and dating, parang wala kang nakikita sa future. Nasa dark ba? Nahirapan ka, struggle ka, kalisod sa buhay, kahirapan sa buhay. Gusto mo makali, dida? Make a commitment to follow Jesus. And once you follow Jesus, marirealize mo one day wala ka na doon. Maring yan na, baon sa utang, pastor. Make a commitment to follow Jesus. Dili kay, dapat makahuramgad ako, pastor, sing kwarta. O, minsan nag-isip kita sa aton solusyon. No. Ang solution is following Jesus para makahali ka da. Kaya di ko rin na-realize ba na let's just be gracious also to others ba na minsan nasa struggle sa sin, no, struggle sa dita. Pero ang pinakapaagi na makahali ka is make a commitment to follow Jesus. Tapos you will see one day your life, praise God, wala na ako doon sa problema ko. Wala na ako sa addiction sa pornography and all. Mangangarat ka na lang. Kasi yung will never walk in darkness, trabaho talaga ni Lord yan eh. Pero yung maningkamot ka na ay grabe kahirap. Madidisappoint ka palagi. Kaya mundo ka permi. But Lord, sorry. Ada ka da. So, make a commitment to follow Jesus. Enjoy mo yung presence ni Lord. Enjoy mo lang si Lord. As you continue, laban mo lang, attend ka lang, sige la, laban la. Minsan natumba, bangon la. Pamapawara man nakakita. Si Lord la, ngayon patawad, sige, laban mo lang. Keep on following. One day, wala ka na dun. Wala ka na sa kahirapan. You see your life prospering. Tapos yung problema mo sa pamilya, ay paparakita ang problema sa pamilya. Di ka kalida. Tumalikod ka dito kan Lord, Lord. Amin ang problema, aram mo naman. Ay, serve lang, obey lang. Ministry dito, pakat to the day. Sige lang. One day, you will see your family following Jesus also. Oh. Ganon talaga po ang sikreto ni Lord. Kaya kita pa no, pag naayos ko lang gayud Lord, ang akong pamilya, masunod na ako sa imo. Pag natapos ko lang trabahoon, Lord, pag nag-retire na, Lord, wala nang, puro na sakit sa tuhod, paano pa makasunod, Lord? Wala akong ngipon. Or hinantanan. Mali. Ang maayos ang pamilya mo, si Lord. Ang ma-provide si Lord, kaya sumunod ka lang, ay problema sa pamilya mo. Yan ang sabi na, you will never walk in darkness. Subukan mo. Yan ang pinakamaganda doon. That's why sabi ni Lord, come and follow. Kasi one day, you will see your life, wala na dyan sa dating buhay mo. You'll see your life prospering, your family, yung mga pinagpipray, yung mga desire mo, si Lord na noon. Kita baga nahirapan, kay paano, sige kitang kita, sige, ang lingi-lingi. Sabi ni Lord sa iya example or in a parable, na ikaw kuno pag nag-arado, pag huyot mo san, huyot liboy, you know, may pamitikin na tapos mahuyot ka sa arado. Pag lakat, diretso, kita ka na dito. Wara kunosin, lingi-lingi pa. Sinabi ni Jesus yan na sa istorya. Dili ka na mag-look back. Focus. Tuloy na. Kung sige kan lingi, wara. Sigsag, waran mangyari sito. So, ang makapugong sa imo, ang ipaparakita mo sa likod. Ang problema mo, ano mo pamilya, sa ka Lord sinda, ay sige lang. Ang ako ni Eloisan, aram niya na gintawag siya ni Lord talaga. She has that desire to full-time but to follow Jesus, to serve talaga. Gusto niya mag-aral sa Bible school. Kaya lang, jurugtay pa kami. So, gimbilin kami sa Amon Lola sa Burias. Hindi madali yun.
Kay, sa ito na panahon, masurat ka, dugay-dugay makaabot. Magbiyahe ka, mas bati pa akat to sa amon sa Palanasan, Pascual. Overnight pa yun. Tugay. Tapos ang surat, halin Cebu, pakat to, ambot lang. Kung maingay, kung makaabot man. Mas mauli siya minsan once a year or twice a year. So, bilin lang kami. Hindi madali para sa kanya. Sacrifice din yun. Pero, she decided to follow ba? Yung bang, bahala ka na Lord sa akon mga anak. Kasi, pwede na magkasakit sa usad katuig, pwede kalinturahon, pwede kunano, kung ano mangyari siya, ura ka dito bilang Eloy. Pero aram niya na, hindi, ito talaga kagustuhan ni God sa akin. So, laban. Ayan, no? Interest niya kay Lord. Pero, praise God, wala kami madara sa ospital. Ato kami sa Burias. Ako sa buhay ko, praise the Lord, hanggang ngayon. Ako nadara ng ospital. Tuna sa nawara siya sa amon, sa Burias ako. I was grade 1 or 5 years old. Ako nadara ng ospital. Si Lord ang bahala sa amon. So, nag-aral lang siya. Pero pag ito siya, kung tugutan niya iisip, pwede ka siya magparatangis naman sa kamingaw. Kaya ito, sabi nga ni, ayaw pagtuguti ang emosyon mo. Amo ani mo pagparasuno doon. Kaya pag i-feed ni mo emotion. But kung anong ginapahimo ni Lord, instruction ni Lord, just simply follow. Then you will see the result and the blessing. So ito na adlaw, para mo si Pedro, naging blessing sa iba. Pagkaramdam mo sa ito na isda. Sabi ni Lord, follow me. Yes, Lord. Siguro pag kita kasayang sa mga isda, tilawan taman anay. Sugba. Pero, damo-damo ito. Aram ko, damo-damo nakakaon. Because they obey the instruction of Jesus, damo-damo nakakaon sa ito. Yan na, adi ka. Because you obey Jesus, damo-damo mabibless sa buhay mo. Yes. You will see yung blessing ba. Ang daming mabibless through your life because you follow Jesus. Let's bow our heads and anumang mga nakahadlang dida minsan sa aton na i-surrender. Sabi dito, they left everything. They forsook everything. Aninda mga baroto, aninda nets, ginbayaan ninda, and they follow Jesus. Nano nakahadlang dida sa imo, na minsan dili ka nakasunod sa instruction ni God. Surrender mo kay Lord. Lord, amo po ini minsan ang nakahadlang sa akon. Amo po ini minsan ang problema ko. Pero ayaw pagpara problema ha. I-surrender lang sa akin. Lord, bahala ka na dida, Lord. Magpatawad ka na lang. Si Lord na ang bahala sa iya. So just obey God. Ayaw ina pagtuguti na maghadlang sa imo ng mga bagay. Past is past. Ano mang mga kamalian mo in the past, tapos na yon. Ayaw na pagtuguti maghadlang pa ito. Sabi ni Lord, come follow me. You can now follow Him. Make a commitment to Jesus.